Okay. So, good morning mga idol. So, ito laging nire-request to sa mga comment section. Lagi nilang tinatanong, Coach, paano mo niluluto yung chicken breast? Coach, paano mo tinitimplahan yung chicken breast na kinakain mo everyday? Ba't hindi ka nauumay? So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung ginagawa kong proseso para kahit papano, kahit sobrang minimal lang yung nilalagay ko mga seasonings is na-i-enjoy ko yung pagkain ng pitsyo ng manok or chicken breast. So, let's start. Itong chicken breast na to guys, actually approximately nasa 750 pesos yung price niya. And then dito sa amin medyo mura kasi suki na ako ng binibilhan ko. Nakukuha ko lang siya ng 160 per kilo. Pero may bone pa siya. So i-debone natin siya. Dapat marunong din kayo mag-debone. Yan. Tapos yung bone na naalis ko, pinapakain ko sa mga alaga. Siyempre, kailangan alisin nyo yung balat. Yan. So tara, linisan muna natin lahat to tapos maya-maya pakita ko sa inyo kung paano yung proseso. So, ganito guys, no? Ito, tips lang. Pag bumibili kayo ng chicken breast, mamili kayo ng medyo malalaki. Kasi di ba usually ang habol natin talaga yung meat lang. So, tinatapon natin yung bone. So, papipiliin nyo yung maliliit na lang yung portion ng bones. Kita nyo yung cut. So, konting-konti na lang yung naiiwan na bone. So, pag kasi bumili kayo nung kasama pati yung ribs dito, medyo malulugi kayo doon. So, pag bumili kayo, pumunta kayo sa bilihan, i-request nyo na wag nang isama yung ribs. Pwede naman yun, lalo pag suki nyo. Tapos ganito gagawin nyo, para hindi kayo mahirapan, i-cut nyo sa taas, yan. Cut nyo muna, ihiwalay nyo muna. Pag okay na, hilain nyo pataas. Yan. Kita nyo, buo siyang naaalis. May sasama man pero sobrang konti lang. Tapos sa likod naman, so syempre i-cut nyo muna sa gilid, yung dalawang pagitan. Yan. So, pag nakat nyo na yan, ihilahin nyo siya dito from the top. Pag ganun. Kita nyo? Naaalis lahat. Siyempre, may mga fats yan sa baba. I-cut nyo na lang. Yan. So, yun na. Tignan nyo. Halos lahat ng mga binili ko, guys. Pinili ko talaga na wala, halos maliit na lang yung bone part niya. Kasi tatapon din, sayang, di ba? So ayun, natapos na nating i-debone yung mga chicken breast natin. So ang gagawin natin yan, syempre, uhugasan natin ng mabuti and then may mga portion pa rin na naiiwan na mga fats yan sa may part ng likod niya. So aalisin natin lahat yan. Okay, so ngayon hatiin natin sa gitna. So ganito yung sinasabi ko, hatiin nyo sa gitna, di ba? Tapos yan, may iwan na fats. So as much as possible, aalisin nyo yan. Yan. Tapos ito, di ba makikita nyo, may malambot na buto dito. Kailangan tanggalin din yan. Kasi hindi kakayanin ng kanyan, ng processor. Mas madali na lang siya i-debone. Di ba? Mas madali na lang siyang alisin pag nahati na. So, check nyo lang. Siyempre, lahat ng fats as much as possible. Yung excess na fats na alisin nyo.
Okay, so nahiwa na natin sa gitna, naalis na natin lahat ng mga extra bones tsaka yung mga some excess fats ng chicken. So, ang gagawin natin ngayon, huhugasan natin ng 2 beses para siguradong malinis. Alright, so tapos na nating hugasan yung chicken breast, naalis na rin natin yung mga excess na fats, naalis na natin yung bones. So this time, yung next na process is i-drain natin siya. So meron ako ditong strainer para at least ma-drain lahat nung water na nandun sa chicken. Ang purpose ng pag-drain guys, kasi pag may mga excess na water yan, so mag-a-add yan sa weight, okay? Sa weight ng chicken. Kasi i-grind natin ito after. And then syempre, since i-stock natin siya for a couple of days, like 3-4 days natin kakainin to, mas safe pa rin na wala talaga siyang tubig kasi pag hindi, mas mabilis siyang masira, even nasa rep siya. Okay? So, i-drain natin itong chicken breast na to and then like for a couple of an hour or 2 hours, ganon. Tapos ilagay lang natin sa ref. Okay, and then after an hour or 2, babalikan ko kayo para i-grind naman natin yung chicken breast at saka timplahan natin ng any seasonings na nilalagay ko. Okay, so hintayin natin. Okay, so kadarating lang natin galing gym, so almost 2 hours tayo doon sa gym. So eto na, i-grind na natin ngayon yung mga chicken breast na drain natin yan. Kung makikita nyo talagang totally drain siya. Importante yan kasi dapat totally drain yung manok para hindi siya mangamoy pag in-stock natin, tsaka saktong weight lang talaga yung makukuha natin. So ito yung ginagamit ko, meron akong chopper dito. So kung wala kayong chopper, pwede rin naman kayong pumunta sa palengke para magpagiling. Okay, sa mga nagigiling ng meat, meron doon, marami doon sa palengke. So yan, gigilingin lang natin unti-unti lang para ayan, kita nyo. Ganda ng pagkakagiling, no? So, syempre, once na, yan. Transfer natin sa malinis na lagayan. So, meron akong lagayan dito na malinis. Dito ko ita-transfer. So, yun. Paulit-ulit lang yung gagawin nating proseso until ma-process na lahat ng chicken breast. So okay, nag-grind na natin yung chicken breast, lahat ng chicken breast. So it's about time for us to add all the ingredients, yung mga nilalagay kong mga ingredients. So what I have here is black pepper, meron akong ditong onion powder, meron akong paprika, some regular salt, and syempre ang aking soy sauce para sa color lang. Pero dito nag-a-add din ako ng 2 pieces of eggs. So I'll make it 3 na. Okay? So, ang purpose ng egg, kung bakit ako naglalagay dito, is that para mag-tight. Di ba? Usually, pag niluluto ko siya sa non-stick pan, minsan pag walang egg, sabog-sabog siya. So, ito, ang purpose ng egg is para mag-tight siya or magdikit-dikit sila. Trinay ko na before na hindi lagyan ng egg, yun nga, medyo mahirap siyang lutuin. Okay, so it's up to you ilang egg yung gusto nyong ilagay. Ako 3 lang talaga. Whole egg lahat nilalagay ko, no? Okay? So, syempre, haluin na natin siya. And even talaga, dapat yung paghahalo nyo talagang halong-halo lahat ng ingredients, ha? Para maikalat siya all throughout. Yan.
Okay. Since nandiyan na, lalagay na tayo ng pepper. So, bahala na kayo kung gaano karami gusto nyo. Basta ako marami. Kasi, solid to, mabango pag maraming pepper. I'll also put some onion powder. Pero dati naglalagay ako ng fresh onion. Yun nga, siya nangangamoy, parang mabilis siya masira. So ngayon, onion powder na yung ginagamit ko. And then syempre paprika. Ito isa to sa pinaka-importanting ingredients na nilalagay ko kasi sobrang bango niya. Sobrang mas ma-appreciate mo yung chicken breast pag may paprika. Tsaka yung color, additional color. Di ba pag medyo colorful yung pagkain natin, kahit hindi ganun kasarap, parang ang sarap kainin. And then syempre, lastly, yung aking Kikkoman soy sauce. So, saktuhan lang. Yan. Sakto lang. For the color lang. Para mas maging colorful yung chicken breast natin. And then lastly, tansyahin nyo na lang yung rock salt. Rock salt ginagamit ko kasi naubusan tayo ng pink salt. Okay? So, okay na yan. Kung kulang man yan, pwede nyo nang dagdagan during niluluto nyo siya. Okay? So, ang mangyayari nito guys, magmumukha siyang patties. Alam niyo yung burger patties, pag niluto niyo siya, ganun yung magiging itsura niya. Okay, at saka ito, kagandahan nito, kahit ilagay niyo sa ref, usually umaabot minsan pag marami akong ginagawa. Kahit 1 week or 10 days, hindi siya nasisira. Basta't sakto lang yung temperature. Huwag niyo ilagay sa freezer kasi magtutubig siya. So, mostly dun lang sa ref lang. Sa ref lang talaga. Huwag niyo ilalagay sa freezer. Kasi nagtry ako dating maglagay sa freezer, nagtubig siya. So, hindi siya maganda. So, ayan. Diba? So, ang kagandahan pa ng ganitong recipe, compare dun sa hinihiwan nyo ng maninipis, ito kahit lutuin mo, tapos kainin mo after 3 hours, 5 hours, hindi siya matigas. Ayan. So, haluin nyo lang ng maayos para kumalat lahat ng ingredients na nilagay nyo. Okay? Yan. Okay. Tapos, since matagal ko nang ginagawa to, alam ko na kung ano yung katumbas ng 180 grams na chicken uncooked. Kunyari, magluluto ako. Titimbang lang ako ng 235 grams na uncooked. Pag naluto yon magiging 178 to 180, up to 185 grams of cooked chicken breast. So, matatansya nyo na rin yun. Ayan. So, sobrang simple lang ng ingredients, pero pag natikman nyo talagang hindi kayo manunuya. Hindi kayo masusuya, masarap siya. Tsaka malambot. Di ba usually ang chicken breast pag niluto mo na, tapos couple of hours na stock na, yun na, titigas na siya, hindi na siya masarap. Ang hirap na niyang nguyain. Para ka nang umunguya ng yung tsinelas. Okay. So, kanina nga pala is meron akong sinample na luto. So, ito yung sample na luto niya kasi may gawa pa ako. Ito siya, tignan nyo. Diba? Malambot siya. Linuto ko to kanina umaga pa ha. So, yun yung difference ng naka-grind na chicken at saka yung pipirap yung lahat ay paninipisin mo lang na slice. Okay naman yun, pero kailangan kakainin mo yung chicken right away mong niluto. Pero ito kahit 5 hours, kahit nga 12 hours malambot pa rin siya. Yan. So yan lang yung recipe ko for my chicken breast para at least hindi kayo masuya. Try nyo rin kung gusto nyo. Tsaka sobrang convenient kasi pwede mong i-stock. Kahit mga 5-10 days to hindi masisira. Basta tama lang yung temperature ng refrigerator niya. Okay? And hopefully may natutunan na naman kayo. Simpleng hack kung paano pasarapin yung chicken breast na kinakain natin para hindi naman sobrang boring, di ba? Okay, so maraming salamat mga idol.